Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi talagang binago niya yung bawat buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, hallelujah. Tayo po ay dumako po sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat po Diyos sa araw na to na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming muli mo kami, Panginoon Lord, hallelujah, iningatan, Ama. Patuloy nga po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat din po sa patuloy na pagtatransform mo, paglilinis mo, pagpapatawad mo sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Sa lahat ng aming mga shortcoming, Panginoon, hinihingi po namin ng kapatawaran sa iyo. Salamat po na ikaw ay Diyos na maawain, Diyos na mahabagin, Panginoon, at Diyos na matapat. Salamat po, Panginoon, Lord, sa lahat ng kakulangan namin, ikaw po ang nagpupuno dahil sa pagmamahal mo sa amin. Kaya, Lord, marapat ka lang papurihan, marapat ka lang pong pasalamatan sa oras na to. Kaya naman, Ama, patuloy po kami, Lord, sama-sama na nagtitipon sa oras na to, hindi lang para magpasalamat sa iyo, para papurihan ka, para pagsambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Ama. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo. Ngayong oras na to, matagumpay na po kami, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, na meron kaming Ama sa langit na matagumpay. Kaya naman, O Diyos, salamat po muli sa katagumpayan ng buong gawain ito, Panginoon, na ngayon pa lang, O Diyos, hallelujah, inilalagay ko po sa iyong kamay at hinahain namin, Panginoon, inilalatag namin ang lahat ng mga panalangin, ang bawat puso ng bawat isa na nandito sa loob ng gawain, Panginoon, Lord. Hallelujah, patuloy ka nga pong mangisap, patuloy ka po, Panginoon, magpakita ng mga bagay na higit pa sa kaya naming isipin, higit pa sa kaya naming gawin. Patuloy ka pong mangusap, Ama, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Salamat po sa gabing ito na ikaw po, Panginoon, ang makapagpapahayag, Panginoon, Lord. Hallelujah. At aabot sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, tulatiin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, the common life. Napakahalaga po ng ating mga buhay. Amen. Kung ito po ay nagagamit natin ng maparaan. Mahalaga po kung ano yung pinaniniwalaan natin about sa Diyos. Kasi ito po yung magde-determine sa atin kung paano po tayo magre-respond sa God's call. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin kung bakit at maunawaan natin kung saan ba tayo talaga tumatayo. Yung paniniwala natin about sa Panginoon. Ano po ang magpapalakas po kung paano tayo magre-respond, hallelujah, sa kapanawagan po sa bawat isa sa atin. Amen? So sa 1 Peter 2:9, amen po. Pahanap din po sa Tagalog. 1 Peter 2:9, sabi po dito, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light." Amen? Sa Tagalog po. Amen. Sige po. Unang Pedro, chapter 2, verse 9. "Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan." Amen po. Amen. So, nakita niyo po, napakahalaga po ng ating kapanawagan. At siya ang sinasabing pumili. Nakikita niyo na po ba yung screen ko? Amen. Amen po. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, God doesn't tolerate you. He treasure you. Ang Diyos po, hindi niya po tayo tinotolerate. Iniingatan niya po tayo na parang kayamanan. Sabi nga po, you cannot live set apart until you know that you are set apart for someone. Amen? Kaya,
napakahalaga po, ay, praise Jesus. Napakahalaga po na alam natin na tayo po ay sineset apart ng Panginoon. Especially sa mundong ito, na po. Kaya nga po, yung buhay natin is very uncommon. Hindi tayo katulad na dati na mga buhay natin kung paano po tayo namumuhay dito po sa mundong ito. Na po? So, ito po yung mensahe na pinarating po sa akin, bagamat kagabi after pong nagtrabaho, talagang late na rin po ako. Pero glory to God po, kasi hindi madamot ang Diyos. Hindi po siya madamot sa mensahe sa bawat isa sa atin. So, patuloy niyo lang pong unawain. Na sabi niya nga dito, you weren't made to blend in. You were chosen to stand out. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para isalamuha lang tayo, o isama po tayo sa iba. Tayo po ay pinili ng Panginoon para mag-stand out po tayo. Para tumayo tayo sa kapanawagan sa atin ng Panginoon. Sineset apart po tayo, tinawag niya tayo, kinall out niya tayo, pinosisyon niya tayo para maging reflection po ng kanyang ilaw. Amen? So ito po yung mga bagay na dapat po we're living the uncommon life looks like. Kasi when you live in Christ, when you are born again, we live na katulad na po ng Panginoon. Nabubuhay tayo. Dapat nga, ganun talaga ang pattern po natin kasi that is our goal. To live uncommon life. At to live uncommon life is not built on good intention. It's built on strong foundation. The strong foundation is the unchangeable love of God. Actually, itong mensahe po na to, series po ito, series po na, ang first point po ng series na binigay sa akin is the love of God. Amen? So, God's love. Yun na po ang first point. Ang common love, ang common life natin, nagsisimula po yun because of God's love. Sa buhay mo at sa buhay ko. And it's unshakable. Pagmamahal po ng Panginoon ang pinag-uusapan natin, hindi to katulad ng pagmamahal mo dati. Napabago-bago, napaiba-iba ka ng crush, paiba-iba ka ng love, di ba? Paiba-iba ka ng hilig. Amen? Hindi po siya ganon. It is unshakable. Hindi mo po to masishake. Yun po yung love ng God is unconditional. Hindi ito dahil mabait lang yung asawa mo, ngayon mahal mo siya. Di ba? Paano pag di na siya mabait? Pag maganda yung asawa mo, mahal mo siya. Paano pag di na siya maganda? Amen? So, ito po yung unconditional love na pinag-uusapan po natin. Love is the foundation. Ang foundation po natin ay ang pag-ibig. Amen? Ang obedient po natin is our framework. Ito po yung nag-aano sa atin, pinaka-frame niya para makatayo tayo. Yung pagiging obedient natin sa Panginoon. At ang transformation po ang resulta ng lahat ng yon. Amen? So, tulungan niyo lang po ako or i-ano na lang natin. Alam niyo naman po yung kwento nito. Sa Matthew 24:27, makikita natin dito, nasa introduction pa lang po ako. Ina-emphasize ko lang po kung paano po ang pagtatayo. Iba't ibang klase ng pagtatayo. Sa Matthew 7, makikita po natin, 24 hanggang 27, kung paano po nag-build yung isa pong tao. Sabi niya dito, therefore, everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down and the stream rose, and the wind blew and the beat against that house. Yet, it did not fall because it had the foundation on the rock. But everyone who hears the words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built in the house on sand. The rain came, the stream rose, and the wind blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Amen? So, nakita po natin, na meron daw nagtayo. Nakita niyo po ba sa Tagalog? Pwede niyo po bang basahin? Matthew 7:20, 24 hanggang 27.
Sige po. 24. Matthew 7 verse 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Amen po. Amen. So, praise God po. Sa translation po ng The Message, sabi po noon ng Bible, hindi po ako but if you just use my word in the Bible studies and don't work them into your life, you are like a stupid carpenter who built his house on the sandy beach. When a storm rolled in, the wave came up, it collapsed like a house of cards. Amen? So, nakita po natin ito, no? And how nagde-define po yung lahat ng variables between the both builders, kung paano po sila nagre-respond, kung paano nila narinig ang salita. So, ito po, hindi po ito mga unbelievers. Mga believers po ito na nakarinig ng salita, pero hindi lahat magkakatulad ng respond. Ganon din po sa iyo at sa akin ngayon sa loob ng Bible study na to. May mga nakakarinig po na hindi totoong nagbibuild ng kanilang relasyon sa Panginoon. Amen? May mga nagbibuild po, kaya nakikita natin, iba-iba tayo ng pagbabalik po sa Panginoon, kung paano po tayo magre-respond sa salita ng Panginoon. At katulad po ng sinasabi sa salita, na kung tayo po ay nagtatayo, nagba-Bible study lang tayo, nakikinig nga tayo, pero hindi natin pinuput sa practice yung lahat ng naririnig po natin para tayo mga stupid, mga hangal, na nagtatayo, na pagdating ng storm, mawawasak lang. Amen? So, nakita po natin kung bakit napakahalaga po ng pagbibuild on God's love na maging foundation po ng lahat ng bagay na binibuild natin. Na binibuild natin pagdating po sa pananampalataya. At alam niyo ba na ang Diyos ang nagtuturo sa atin nun? Kasi tayo lang po ang nagpuput sa practice, pero ang Diyos ang nagpaparinig sa atin ng mga salita na to para meron tayong gawing pundasyon. Siya ang nagbibigay ng bagay na i-build natin. Pinaririnig niya yung salita niya sa atin, para tayo mag-respond. Amen? Sa Kanya pa rin galing. Kung magiging matalino ka lang sa pakikinig, lahat sa Panginoon nagmumula. At kung nauunawaan mo yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen? Obedience without love become religion. Yun po yung madalas na nangyayari sa lahat ng mga tao ngayon. But obedient from love become transformational. Lahat na nagsisimula sa pagsunod na may pag-ibig po, transformation po ang magiging ganap nito sa buhay natin. Katulad ng mga religious leader po na nag-attempt para itrap po si Jesus Christ that time. Sa Matthew 22, 36, 40 po. Yung mga teacher po doon. Pabasa na lang po sa Tagalog. Ma'am Annalyn, pasensya na po. Kasi bit-bit ko rin po yung anak ko. Sa Matthew 22 po, Tagalog na lang po para hindi na po tayo humaba. Matthew 22, 36 hanggang 40 po. Matthew 22, 36 hanggang 40. Amen. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong
kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Amen po sa pagkabasa. Amen. So makikita po natin yung dalawang tao dito na nagtanong po sila. Yung dalawang klase po ng kwento na makikita natin yung pag-respond nila. So yung context na to that time po, meron pong 613 law ng Jewish sa mga tao na kinikip nila yung law that time. 248 po doon mga magagawa nila at 365 po mga don't, no? Mga hindi po sila ang gagawa pero nakasaad po yun sa law. So nakita po natin doon, constantly debating which one were more important. Some wanted to trap Jesus into ranking them wrongly so they could accuse him to the false teaching, no? Karamihan po talaga, even po ng mga Pariseo noon, madalas po, tinatrap nila sa mga pagtatanong, si Jesus Christ. At talaga pong gusto nila na hinahanap nila yung pagkakamali o naghahanap sila ng butas para matrap po si Jesus sa kanyang pagtuturo. Dahil nga po, naging rabbi nga si Jesus po, nung siya po ay nabubuhay. Isa siyang teacher, isa po siyang parang siya po is pastor, di ba? He is our shepherd, di ba po? Kaya maraming tao ang nakikipagdebate nung si Jesus po ay dumating kasi yung way ng pagtuturo niya is sobra pong ibang-iba sa pagtuturo ng mga Pariseo. At ang kanilang ang kanilang pong hangad is laging mapahamak si Jesus dahil sa kanyang pagtuturo. Dahil pakiramdam nila napapalitan na yung posisyon nila, 'di ba? Mas hinahangaan na si Jesus, mas marami nang lumalapit sa kanya. Amen. So Jesus answered the surprise listeners instead of picking just one law doon sa kanya pong mga utos na nasa law na binigay niya noon sa lumang tipan or getting trapped in legal arguments, Jesus summarized the entire Old Testament law into two rational principle, vertical relationship po and horizontal. Vertical relationship, kaya nga po yung cross nakikita natin yung vertical po nun, yun po yung love God fully, your heart. Pinag-uusapan dito yung puso natin. On how yung affection natin, sa puso po yung nagmumula. Yung soul natin, yung spiritual being natin po, na nag-grow sa pamamagitan po ng pagmamahal natin sa Panginoon. At yung mind natin para to renewing our thoughts and decision. Amen? Sa horizontal naman po, relationship dito, tinuturo tayo on how we do the relationship sa love people. Love people authentically. Kung paano sila ibabalue ng same way ng pagbabalue mo sa iyong own life, sa sarili mong buhay. Na pagmamahal mo sa kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Tinamarize lang po ng Panginoon yung kanyang yung mga law nung kesa po sabihin isa-isa kung paano siya makakasunod at paano siya makapasok sa kaharian ng Panginoon. So, why it matter? It's not about religious rules. It's about relational realities. We can live your life checking boxes. Tayo po, paano natin chine-check yung ating mga life? Amen? Dahil ba nagpupunta sa church? Dahil ba nagdadasal ka? Dahil ba sa mga binibigay mo? But it's love, sabi nga dito, kung ang pagmamahal po sa Panginoon at ang others ay hindi po natin na maimamaneho behind it, you're missing the point. Kapag hindi natin naintindihan kung ano ang tunay na kabuluhan kung bakit tayo nagpupunta sa church, amen? Bakit tayo nagdadasal, at bakit tayo nagbibigay, namimiss po natin yung totoong kahulugan po ng paglapit natin sa Panginoon. Amen? So, living the uncommon life that Jesus invite us, na iniimbata ka ng Panginoon, ikaw at ako, is not about religious. Hindi po ito tungkol sa religious rules. It's about the rational
relational realities. Na po, tungkol po to sa relasyon. Na po, yung po, reality ng relasyon. So how will we respond to His invitation? Paano nga po ba tayo nagre-respond sa invitation ng Panginoon? Amen? So, dito po makikita natin, same invitation doon po sa binasa, pero different respond. Nakarinig po, both na nakarinig ng salita, pero magkaiba po ng pagre-respond. Amen? So, Matthew 4 po, Ma'am Annalyn, 18 hanggang 20. Ito po si Matthew na natagpuan ng Panginoon. So, yung mayaman po, sinabi niya kung paano makakarating sa kaharian ng Diyos. Ano yung gagawin? So, sinagot siya ni Jesus. Ito naman po si Peter. Amen? Kung paano naman po siya nung kinatagpo at nakarinig ng salita. Mateo 4, verse 18 to 20. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao." Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Amen po. Amen. So, alam niyo po, yung pagkarinig mo sa Panginoon, andun agad yung obedient nilang magkapatid. Hindi lang isa sa kanila, both po sa kanilang magkapatid. Amen? Sa Luke 9:59-62 po, basahin po muna natin mga verses. Luke 9:59 po hanggang 62. Amen. Lucas 9, verse 59 to 62. At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." Verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Amen po. Amen. So, nakita po natin, iba't ibang klaseng tao. At ganun tayo. Tayo pong lahat, iba-iba tayo. Iba si Ate Annalyn, iba si Ate Billie, iba si Kuya Lindon, iba si Tatay Yolando, iba si Kuya James. Magkakaiba po tayo. At katulad po ng kwento na to, nakita po natin yung iba-iba po ang respond ng bawat isa sa atin kung paano po tayo susunod sa kalooban ng Panginoon. At iba-iba rin po ang ating obedient. Kung paano tayo sumusunod sa gusto ng Panginoon. Hindi ibig sabihin hindi ka naniniwala sa Panginoon dahil Panginoon ang tawag nila eh. Ibig sabihin po, mga naniniwala sila sa Diyos. Amen? Pero, sa realidad po sa mundong ito, tunay na maraming naniniwala pero magkakaiba po tayo ng pagsunod. Magkakaiba tayo ng pinapahalagahan at magkakaiba tayo ng inuuna. Amen? Kasi dito po makikita ninyo kung ano yung priority ng bawat isa. Ano nga ba ang priority mo? Ikaw, kapatid, ano yung priority mo? Diba? Kung sabihin ba sa'yo ng Panginoon, "Halika, follow me," kaya mo bang iwanan lahat para sa Panginoon? Amen? Kaya napakahalaga po ng pagre-respond natin. Sa lahat ng tinawag, iba-iba po. Iba-iba po ang bawat respond nila at pagsagot nila sa Panginoon. Amen? Talaga, kapag you are chosen, tingnan niyo po yung ginawa nila Peter. Iniwan nila yung lambat. Follow me. Sumunod po sa Panginoon. Amen? So, dito po, lahat sila, katulad po ng sabi ko sa inyo, lahat po sila nakarinig ng salita ng Panginoon. They're both all faces the same storm. Lahat sila nakakaranas din po ng mga pagsubok. But only one walked away standing, not because of what he heard, but because of what he did when he heard it.
So, minsan po the defining difference wasn't information. It was the transformation. Na po. Minsan may ginagawa, may kinakatagpo po ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko kung bakit po tayo nagre-respond sa Kanya. Kasi ganun po ang nature ng tao. Minsan, inaabot ka ng Panginoon sa panahon na broken ka, sa panahon na down ka. Amen? Because if you realize na nung panahon po nila Peter po na wala siyang mahuli noon, na po, wala siyang mahuling isda. Pero nung may nakita siya na ginawa ng Panginoon, na hindi lang to rabay, hindi lang pala to teacher. Kasi kung yung mga tao, amen, sumusunod sa Kanya, pati isda sumusunod sa Kanya. Amen? No po, kasi buong magdamag po ng isda. Alam kong narinig niyo po ang kwento ni Peter. Buong magdamag po siyang naghahanap ng isda. Amen? Pero, yung pagsunod niya, kahit na buong magdamag, sabi niya, pero dahil sinabi mo, Rabay, sige po, manghuli tayo. Kasi pwede niya nang sabihin na wag na. Diba? Pero habang nakikinig siya noon, habang nagtuturo si Jesus, alam niya na teacher ito. Kasi alam niya kung paano magpahayag yung Panginoon ng salita niya. Diba? Lahat tayo po nakakapakinig ng salita. Pero lahat ba tayo nag-obey? Lahat ba tayo nagre-respond sa salita ng Panginoon? Amen? Na po, marami tayong natutunghayan na klase ng buhay. Na po, na alam natin na nakapakinig sila ng salita ng Diyos. Pero hindi po lahat nakikita natin respond nila ng tama po na nag-obey sa Panginoong Diyos. Amen? At ikaw sa sarili mo, huwag ka nang tumingin sa iba. Ikaw na lang, yung sarili mo, ang tingnan mo, paano ka sumusunod. Habang naririnig mo ang salita ng Diyos, totoo po ba na mayroon tayong transformation na nararanasan sa buhay natin? Amen? Totoo po ba na nagkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Diyos? Totoo po ba na lahat ng bagay na pleasure ng ating katawan, na po yung mga bagay na nakakasama sa atin, katulad ng mga alak, paninigarilyo, di ba, mga tawag ng laman, iniiwanan na nga ba natin dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi po, transformation ang gusto ng Panginoon sa atin. Na po, hindi lang yung narinig natin yung informasyon about sa pagsunod ng Panginoon, pero wala tayong ginawa. Na po, kasi sabi nga, pagdating ng panahon, meron po tayong pananagutan. Hindi lang ito basta alam mo yung tamang bagay na gagawin mo. Na po, kasi kung ano yung binibuild mo ngayon, na po, kung ano yung binibuild mo ngayon, kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung paano ka nagre-respond habang naririnig mo ang salita ng Panginoon, yun yung magde-determine sa'yo sa in future. Amen? Kaya nga, it was building their life on it, into it and through it. Amen? Na po, habang lumalakad po tayo sa pagsunod po sa Panginoon. Kaya nga, Jesus is crystal clear, napakalinaw ng sinabi ng Panginoon. Na po, hearing is not enough. Hindi mo lang basta pinapakinggan yung salita ng Panginoon. Agreement is not enough. Na po, na nag-a-agree ka. Hindi po yun enough. Admiration is not enough. Na po, na humahanga ka sa mga salita na naririnig mo, ang galing ng nagturo, di ba? Ang galing, ang husay. Grabe, ang galing ng message, talagang sobra yung impact sa akin. It's not enough, mga kapatid. Kasi po, application is everything. Na po, kung paano mo tinatanggap yung salita at paano mo to isinasagawa. The strength of your life tomorrow is being determined by the foundation you're building on today. Totoo po yun. Na po, kung ano yung magiging pundasyon ng bahay mo bukas, depende kung anong ginamit mo. Na po, kung ang ginamit mo ay kahoy, kung ang ginamit mo, di ba po, ay kugon, di ba, kung ang ginamit mo ay semento, di ba po, kapag natapos yun, makikita may resulta nun, kung matibay o hindi. Depende po sa ginamit mo. Ganon din sa buhay mo. Kung anong nilakaran mo, kung ano yung mga sinunod mo, na po, yun din po, yung magde-determine sa future mo. Di ba?
kung nakikinig ka nga ng salita ng Diyos, pero nagpapatuloy ka pa rin sa mga hindi gusto ng Panginoon, do you think pag dumating yung pagsubok, meron kang matatag na pundasyon? Na po, hindi lang to tungkol sa narinig mo. Tungkol ito kung paano mo ito pinamumuhay. Na po, kasi kung pumasok lang to sa tenga mo at lumabas lang sa tenga mo, katulad ngayon, maaaring nakaupo ka, diba, nakikinig ka, pero paglabas mo ng bahay mo, parang wala ka narinig, para kang humarap sa salamin, tapos pagtalikod mo, nakalimutan mo. Amen? O kaya, maaring nakaupo ka, pero may mga kasama kang nagtatagalan, diba, nagiinuman, diba po? Amen? Amen po ba? Diba? Hindi po, ang hirap pong mag-judge ng tao, na po kasi hindi naman tayo judge. Pero, kung iisipin po natin mabuti, na po, makikinig tayo ng salita ng Panginoong Diyos, pero nakaupo tayo sa tagayan. Makikinig tayo ng salita ng Diyos, pero nakaupo tayo sa video okay. Amen? No po, alam niyo sa ganung paraan, doon natin nakikita po yung kung paano ba natin pinapriority talaga at nire-respeto ang salita ng Diyos. Kasi kung kaya po nating irespeto yung mga mayor, yung mga barangay captain na tumatawag sa atin, kapag po tayo pinapatawag sa barangay, no, nakaupo po tayo, nakapay attention tayo sa kanila, di ba? Lalo na pag mayroong mga ibibigay, lalo na ngayon, eleksyon, di ba po? Nakapokus talaga tayo sa mga ibibigay nila. Pero nakita niyo po ba at naisip niyo po ba kung ano yung mga binibigay ng Panginoon sa atin na kahit hindi natin hingin, binibigay niya? Para itrato natin siya ng walang respeto. Para itrato natin siya na hindi natin mai-honor ang Panginoon. Sa simpleng bagay na lang po. Sa simpleng pakikinig. At simpleng application. Amen? Ano po? Bawat isa po sa atin, kung meron po tayong totoong pagmamahal, kung paano sana natin nire-respeto yung mga mahal natin sa buhay, higit pa sa Diyos na to. Amen? Kaya napakahalaga po kung paano tayo nagre-respond. Dahil kung nakikinig lang po tayo at hindi natin isinasabuhay, para lang po daw tayong mga hangal. Para tayong mga stupid carpenter. Amen? At katotohanan po yon. Alam ko pong masakit pakinggan, pero yun po ang katotohanan. Kung hindi natin matututunan ang maging totoo sa sarili natin, na po, hindi natin matututunan maging totoo sa Diyos at maging totoo sa kapwa natin. Kaya nga ang pagmamahal una sa Panginoon po, napakahalaga. Amen? Napakahalaga po ng pagmamahal sa Diyos una sa lahat ng buong puso mo, buong pagkatao, buong kaluluwa. Amen? I love that Jesus wasn't inventing something new. Hindi siya alam niyo po na I like the way si Jesus talaga. Wala naman talaga siyang in-invent na bago eh. Even sa kanyang mga pangangaral, yun lang, nung si Jesus is yung sarili niya mismo, yung kanyang, tinake niya lahat ng kasalanan natin, tas tayo na live na by grace. Yun yung pinakabago. Pero sa bawat pagtuturo ng Panginoon, kung paano niya po pinapakita yung kanyang puso sa bawat isa sa atin, even behind sa mga God commandment, pag inisa-isa niyo po yun, it's all about love. It's been about love. Kapag sinunod ba natin ang Diyos, ano ba yung magiging profit natin? Ano ba yung magiging benepisyo sa atin ng pagsunod sa Panginoon? Amen? Kaya napakahalaga po, many people built on saan? Saan po natin binibuild? Sa talent? Sa approval ng ibang tao? Sa success? Kung gaano ka-success ang buhay mo, minsan doon mo ba sinasabi na blessed ka kasi success ang buhay mo? Even in your spirituality. Kasi, because without love, sabi nga kung walang pagmamahal, ang lahat ng mga tinayo mo na to, walang pagmamahal na galing sa Panginoon. Kasi pinag-uusapan po natin dito, God's love, hindi to love mo lang. Kasi yung love mo pwedeng nagbago. Pwedeng babago-bago.
Ito yung tinatawag na love na unconditional. Na po. Kaya nga, dito makikita natin yung katotohanan na kung hindi talaga tayo nagbi-build po sa pagmamahal ng Panginoon na totoo, na pwedeng mag-collapse kapag sinake tayo sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Yun po ang katotohanan. Hindi natin kailangan ng sobrang gandang bahay. Ang kailangan po natin matatag na pundasyon. Kahit pa napakaganda ng bahay mo, kung hindi nila binilt yan ng matatag na pundasyon, ganun din sa buhay mo, kapatid. Kahit pa nandito ka lagi sa Bible study, kung hindi mo ina-apply sa buhay mo, kasi hindi pinag-uusapan dito yung hindi naniniwala sa Diyos. Lahat ng binasa po sa inyo, naghahangad sila ng kaligtasan. Naghahangad sila na makasunod sa Diyos. Naghangad po sila. Ibig sabihin, naniniwala sila katulad mo at katulad ko na tunay na may Diyos. Pero magkakaiba po ng pagbabalik. Magkakaiba ng pagsunod. Magkakaiba ng gawa. Amen? Kaya lahat po ng bagay, we have to start with love. Start on love. Respond to love. Build your love. Build your life on love. Kasi kung hindi mo i-build ang buhay mo ng may pag-ibig ng Panginoon, nagmamula sa Panginoon, mahirap pong mahalin yung mga tao na gumagawa ng di maganda sa atin. Mahirap pong mahalin yung kaaway. Mahirap pong patawarin yung mga tao na wala nang ginawa kundi pabagsakin po yung buhay natin. Kainggitan tayo. Na to the point na pag kinakainggitan ka na nila, yung, alam mo yung talagang aapakan nila yung pagkatao mo para lang umangat sila. Kaya kung hindi tayo magre-respond po ng may pagmamahal ng Panginoon, mahirapan po tayong ma-overcome ang mundong ito. Kaya kung tayo po ay mabubuhay sa uncommon life, na po hindi pangkaraniwang buhay, na katulad ng pamumuhay ng Panginoon, ito po yung invitation niya sa iyo at sa akin. Paano tayo mabubuhay? Live love, not striving. Na po, pag sinabing striving, hindi yung lagi kang parang nakikipaglaban sa mundong ito. Mabuhay ka ng may pagmamahal, hindi yung para kang hikahos na hikahos sa mundong ito. Built on His love. Amen? Say yes without delay. Napakahalaga po na mag-build po tayo ng may pag-ibig at sumunod po tayo ng hindi po nadidelay. Kasi for example, may pinapagawa sa iyo ang Panginoon last year pa. Amen? Halimbawa, yung ka-office mate mo, halimbawa si Ma'am Annalyn may katrabaho. Sabi niya, Annalyn, gawan mo nga ng plan to kasi kailangan natin na i-show natin kay boss para magkaroon tayo ng pagbabago dito sa ating company. O sige, gagawin ko. No? Kailangan natin, meron tayong deadline. Ang deadline natin sa susunod na May 5. O sige, sabi niya, gagawin ko. Tapos, kinakamusta ka. O, kamusta na? Kamusta na sis? Nagawa mo na ba? O, pinag-usap pa. I'm working on it. Diba? Pinag-iisipan ko pa. I'm working on it. Na po, hanggang hindi niya nagawa. Na po, tapos one day po, lumapit siya dun sa niya. After na ng ilang buwan. Kasi minsan, tingnan ka rin, sinusubukan ka ng ibang tao kung paano ka kapursige. Na po, kung paano mo ka mahal at pinapriority yung trabaho mo minsan na pinapagawa sa'yo at pinagkakatiwala sa'yo. Na tapos lumapit si Ma'am Annalyn. Ito na yung pinapagawa mo. Sis Annalyn, hinihingi ko po yan noong May 5. Diba? May nagbigay na ng mas maganda. Hindi kasi kaya natagalan. Actually, dinagdagan ko pa nga eh. Alam mo ba na may mga dinagdag pa ako na hindi na kailangan dyan, pero alam ko na mas magpapaganda sa company natin. May deadline kasi. Hindi na yan kailangan ngayon. Iba na ulit. Diba? Alam niyo, yung sumusunod ka pero dinelay mo, inuutusan ka ng Panginoon pero dinelay mo. Iba yung sinasabi niya ngayon. Kasi iba na ulit yung sasabihin niya sa susunod. Kaya kung hindi mo sinunod yung sinabi niya ngayon, delaying is disobedience.
Magkaiba po yun. Magkaiba yung pagsunod mo na nag-obey ka kaagad at pagsunod mo na na-delay. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. Ano po, napakabuti po na matutunan natin kung paano po natin ito gagawin. Amen? So, number 1 po, no, accepting God. Accepting God's love. Accepting God's love can be a challenge for many. No po, sobrang challenging po to sa marami sa atin. Amen? Kasi, sabi ng iba, hindi daw madali. Kasi we live in the world where acceptance is earned. Kaya hindi madali kasi nga, dito sa mundong ito, we're trying sa mga tao na tanggapin tayo. Tanggapin nila yung mga ginagawa natin, lalo na po sa pagsunod sa Panginoon. Katulad ngayon sa social media, sa trabaho, even sa mga family system natin. Diba? Kaya nga minsan hindi natin maipahayag yung salita ng Panginoon kasi tinitingnan natin respond ng ibang tao. Kasi yung world na to, bago nila tayo pagkatiwalaan, kailangan i-earn mo muna yung tiwala nila. Amen? But God's offer unconditional acceptance at the very start. Yung Panginoon, ito po yung kaibahan ng Panginoon, ano po? Yung Diyos, kahit disqualified ka, kina-qualified ka niya. Sa mundo, kailangan mong may mapatunayan bago ka i-qualified. Amen? Kailangan mong may gawin bago ka nila i-qualify. Pero kay Jesus, just present yourself. Ano po? Makita ka lang niya na available. Ano po? Nag-o-offer siya ng unconditional sa lahat ng bagay. Ano po? Even sa mga gift, basta alam niya na available ka. Basta alam niya na gusto mong magpasama sa kanya. Basta alam niya na gusto mo siyang tanggapin ng totoo. Sasamahan ka niya. Kahit hubad na hubad ka, yung walang-wala ka, yun nga gusto niya, yung broken ka, yung walang-wala ka. Kasi the more na tinatanggap mo yung kahinaan mo, dun lumalabas yung kapangyarihan ng Diyos. The more na ikaw yung tao, na sinasabi mo sa sarili mo na, Lord, wala akong kaya kung wala ka. Doon bumababa yung mercy ng Lord. Doon lalong bumababa yung pagmamahal niya sa'yo. Lalong nag-grow yung grace niya kasi inaamin mong hindi mo kaya. The more na nagsosurrender ka, the more na inaamin mo, ina-accept mo na makasalanan ako. Kailangan ko ng Diyos na maglilinis sa akin. Kaya tingnan niyo yung mga tao na umamin ng mga kasalanan nila. Yung hinubad lahat. Inamin lahat. Walang maitatago sa kanila. Walang masasabi yung kalaban sa kanila na gagamitin para sa kasinungalingan. Kasi umamin ka sa katotohanan eh. Tinanggap mo na makasalanan ka. Kinonfess mo na makasalanan ka. Sinabi mo lahat. Lahat ng ginawa mo. Kaya kahit ano sabihin ng mga tao, ako po kahit ano sabihin ng mga tao, wala na sa akin, hindi na siya umi-effect. Bakit? Natutunan ko kasi i-accept na makasalanan ako. Natutunan ko tanggapin sa buhay ko na kailangan ko ng Diyos na magbabago sa buhay ko. Natutunan ko tanggapin na aminin na po na kailangan ko ng magbabago. Kailangan ko ng Savior. Kailangan ko ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga sabi nga, di ba sa Luke, yung paborito ang verse na yung yung mga taong malaking nagkasala na pinatawad ng Panginoon, malaki ang pagmamahal sa Panginoon. Kasi alam ko kung gaano kalaki yung kasalanan ko. Kasi alam ko na kandidato ako sa impyerno kung hindi ako nakakilala sa Diyos, kung di ko tinanggap yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Siguro po, nandun pa rin ako sa pangangabit.
Nandun pa rin ako sa pangit na buhay, sa mayabang na buhay. Nandun pa rin ako sa pag-iinom. Nandun pa rin ako sa mga bagay na ginagawa ko na hindi po kalooban ng Panginoon. Kaya, nung natutunan kong i-accept po yung love ng Panginoon, hindi ko naman to inisip na maging reward eh. O para, sabi nga dito, God's love is not a reward for your performance. Kasi maraming tao nagpe-perform po sa mundong ito. Hindi po to performance. Ang pag-ibig po ng Panginoon, hindi katulad ng tao na nagpapasikat ka sa, di ba, sa gusto mo. Ganon. Hindi siya ganon. Dito po nagsisimula yung relasyon niya sa'yo. Pag naramdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Na po, masasabi mo na lang sa sarili mo, paano mo minamahal yung katulad ko? Paano mo namahal yung katulad ko? Kaya magre-respond ka dun eh. Doon ka magre-respond eh. Kasi pag naisip mo yung mga ginagawa mo sa kanya, hindi ako kamahal-mahal, pero bakit mo ako minahal? Lord, hindi ako kapatapatawad, pero bakit mo ako pinapatawad? Doon ako natutunaw na po, pag naiisip ko yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko. At ginawa ng Diyos, hindi lang sa akin, kasi damay-damay nangyari sa buhay ko. Pati pamilya ko, pati asawa ko, pati buong pamilya ko, lahat ng mga anak ko. Sabi niya po sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we are still sinners. Christ died for us. Makasalanan pa lang tayo. Po, mahal na tayo ng Panginoon. Namatay na siya para sa'yo, para sa akin. Hindi pa lang ako pinapanganak, namatay na yung Panginoon para sa akin. Po, hindi inantay ng Panginoon na makilala ko siya. Hindi inantay ng Panginoon na mag-act ako sa love niya. Amen? God didn't wait for us to get our act together to love us. Hindi niya inaantay yung respond niya na mahalin mo rin ako, anak, para mahalin kita. Kasi yun yung gusto ng mundo, di ba? Mahalin mo naman ako. Di ba? Sa mundo ganon, para mahalin kita. Di ba? Yung iba nga nagmamakaawa pa sa pagmamahal. Yun yung mundo. Nakita niyo po yung kabaligtaran ng way ni God at way ng mundong ito. Kung bakit hindi tayo dapat nagre-respond sa calling ng mundong ito. Kasi dito sa mundo, kailangan mo magmakaawa sa pagmamahal ng ibang tao. Pero sa Diyos, hindi ka pa pinapanganak, mahal ka na niya. Siya yung una sa lahat. Siya yung unang nagmamahal. Siya yung unang nagpapatawad. Amen. Yung mga tao, pag nakagawa ka lang ng pagkakamali, ako, bilang leader sa ministry, siguro pag ako nagkamali ng isa, lahat kayo, nakapoint yung finger sa akin. Amen? Diba? Kasi ganun yung nature ng tao. Pag nagkamali yung isa nating kapatid, diba? Para tayong mga ano na nakapoint lahat ng finger natin. Ay, bakit ko pa susundin yan? Nagkamali naman yan. Kamusta ka? Kamusta ka? Minsan ba sa buhay mo, hindi ka nakakagawa ng pagkakamali? Kasi kung minamahal mo lang yung kapatid mo, kung minamahal mo lang ako, dahil hindi ako nakakagawa ng pagkakamali, ang totoong pagmamahal, yung pag nakagawa ako ng pagkakamali, mahal mo pa rin ako. Yun po yung totoong pagmamahal. Yung kahit nasasaktan ka na sa ginagawa nila, minamahal mo pa rin sila. Yun yung pagmamahal. Kaya nga sa kasal, pag sila for better and for worse, dapat mahal mo. Kasi kung mahal mo lang siya sa better niya, paano pag worse na? Kasi lahat ng tao may weakness, lahat ng tao may worst thing. Di ba? Na ginagawa. Kaya alam niyo po na pag di natin naintindihan yung pagmamahal ng Panginoon, hindi po natin ito mapuput together sa action. Amen? Kasi yung Panginoon na to, He loved us at the worst. And Jesus gave His life for us anyway. His love is proven not by what we earned, but what He gave.
but what He gave. Hindi natin pinaghirapan. Binibigay niya lang. Na po, yung sa mga worst time natin, yung mga bagay na ginagawa natin, mas higit niya tayong minamahal. No, alam ng Panginoon na kapag ikaw mamamatay tao, mas kailangan mo ng mas higit na pagmamahal. Pag ikaw drug addict, kailangan mo ng mas malaking pagmamahal. Pero sa mundo, pag murderer ka, walang magmamahal sa'yo. Pag addict ka, walang magmamahal sa'yo. Pag addict ka sa alak, walang magmamahal sa'yo. Yun yung mundo. Amen? Kaya yung mga tao, alam nyo, lalo silang nagiging addicted. Kasi nga, lalo silang pinababayaan ng mga tao. Kasi wala nagmamalasakit sa kanila. Kaya maraming tao nagpapakamatay. Kasi walang nakikinig sa kanila. Kaya akala nila yung alak, di ba? Yung mga bagay, mga kaibigan na nila na hindi mga mananampalataya. Kasi bakit? Minsan, nakakalungkot man po sabihin sa inyo. Minsan, yung church natin, mas tayo yung nagtataboy sa mga tao na dapat niyayakap natin. Alam niyo po, habang ginagawa itong mensahe na to, pinapaunawa ng Panginoon sa akin na ang church is hospital. Hindi ka mamimili ng pera ng tao na may pera at wala. Kasi kahit anong klaseng sakit, gagamutin dapat ng church. Pero ngayon, it's changed, di ba? Ngayon, pag nakita kang puro tato, di ba, bawal ka sa church. Amen po? Even pati sa pananamit, ginajudge na rin ng church. Alam nyo, pero sa harap ng Panginoon, alam nyo po, hindi man mahalaga sa Kanya kung ano yung suot natin. Pero syempre, bilang mananampalataya na may matinong pag-iisip, hindi tayo pupunta sa church na mukha tayong losyang or mukha tayong ano. Kasi kung kaya mo ayusin yung sa sarili mo at normal pa yung pag-iisip mo, di ba? Mananamit ka ng matino. Mananamit ka ng maayos kasi alam mo yung pupuntahan mo. Amen? Pag may mga nakagawang mga pagkakasala na mga leaders, di ba po? Parang ang gusto natin, i-expose yung mga tao sa mga nagawa nilang mga pagkakasala. Nung nagkasala ba si David, mga kapatid, in-expose ba siya ni God? Pakita niyo po yung ginawa ng Panginoon. Pumunta si Nathan sa kanya. No, nagkwento si Nathan, tapos ginudge ni David. Nagalit siya. Kasi alam niyang hari siya, di ba? Nagagalit siya sa ganun mga klaseng tao. Kaya sabi niya, kailangan mamatay ang taong yan. No, sabi niya kay Prophet Nathan. After sinabi yun ni David, tinapat siya ni Prophet Nathan. One-on-one po yun hindi po yun sa harap ng maraming tao nung in-expose siya ni Nathan. Na po, pagkasabi ni David, sinabi ni Nathan, ikaw yon David. Anong ginawa ni David? He humbled himself, humingi ng tawad sa Diyos. Then anong sabi ni Nathan? Actually, pinaparaphrase ko lang po, actually David, pinatawad ka na ng Panginoon. Diba? Pero dahil nagkasala ka, may consequence pa rin yun. Na po, may consequence pa rin yung ating mga ginagawang mga pagkakasala. Na po, hindi po in-expose, hindi sinabi ni Nathan na humingi ka ng tawad sa maraming tao, ipagsigawan mo yung kasalanan mo at hingi mo ng tawad. Hindi ganon. Hindi katulad ng mga church natin ngayon na gusto natin or sa mga klase ng maliliit na ministry na ganito na pag may nagkasala sa atin, kailangan natin i-expose yung tao na yun dahil nagkasala siya. Alam niyo po, kung meron mong pananagutan yung tao na yun, pananagutan niya po yun sa Panginoon. Kung nandito ka, di ba, at nagkaroon ka ng pagkakasala sa Panginoon, kapatid, naririnig mo yung mensaheng ito, humingi ka ng tawad sa Diyos. Na po, kung ginagawa natin parang laro itong Bible study na to, dahil online lang ito, na po, sa mata ng Panginoon, lahat ng gawain na kanyang, nandoon po ang Panginoon, nasa kalagitnaan po siya. Depende sa pagre-respond mo. Depende sa pag-a-accept mo. Amen? Kaya, until
you are sure of of God's love, hanggang ma-realize mo na po na ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo, you will second guess every risk. Na po, hindi ka na magdadalawang isip na mag-take risk kapag na-realize mo ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Hindi ka na magde-delay sa every obedient. Na po, sa bawat pagsunod mo sa Kanya, hindi ka na magde-delay. Ikikling mo yung sarili mo, na po, ng lesser. Sabi niya, and cling to every lesser identity the world offers you. Hindi ka na maniniwala sa lahat, no, ng paniniwala kung sino ka. Iba kasi yung pagkakilala ng mundo sa'yo sa pagkakakilala ng Diyos sa'yo. Kaya kung ang foundation natin is your effort, your morality, your success, your emotion, magko-collapse po lahat ng yun. Maghigiba po lahat yun. But if your foundation is unshakable, proven, initiating, complete love of God, you will be able to say yes when it's scary. Matututunan mong sumagot ng oo, Lord, kahit nakakatakot. Yes po, kahit na gagastos ako. Yes po, kahit na hindi pa ako sumikat dyan. Yes po. Diba? Kahit pa yung daan ko hindi malinaw. Amen? Kasi the uncommon life doesn't start with what you do. Na po, hindi po ito nagsisimula kung ano yung ginagawa mo. Nagsisimula ito kung anong pinaniniwalaan mo, kung sino siya sa buhay mo. Amen? Number 2 po, depend your relationship. We live in the world of noise, distraction, and endless striving. Walang hanggang pakikipaglaban sa mundong ito. Na po, sometimes, ang real connection po with God gets crowded out by urgent but empty demands. Na po, empty demands. Yung business po natin na ginagawa po ng mga kaaway sa buhay natin, napapalitan o naiisang tabi po yung intimacy. Na po, sa sobrang busy mo sa trabaho, nawawalan ka ng intimacy sa Diyos. Sa sobrang busy mo sa paghahanap buhay, nawawalan ka ng intimacy sa Panginoon. Sa pag-aaral, amen, sa pagtataguyod ng pamilya, na po, nawawala yung intimacy natin sa Panginoon. Sabi nga dito, not just with God, also with things you love and value in life. Na po, nangyayari ito sa mga kasal, nangyayari ito sa pagiging magulang, nangyayari ito sa friendship. Na po, minsan sa sobrang business natin po, nakakalimutan natin na meron pala tayong asawa. Na po, sa sobrang busy natin sa trabaho, sa paghahanap buhay, nakalimutan natin na kailangan din pala ng atensyon ng mga anak natin. Na po, kaya may mga bata na mas naghahanap sila ng atensyon sa mga kaibigan kasi wala tayong atensyon sa kanila. Amen? Kapag yung business mo, hinayaan mo na nakawin po, na po, ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, na po, pwedeng maapektuhan yung pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, o even ang mga kaibigan mo. Love doesn't survive on leftovers. And relationship don't grow in drive-through moment. Hindi po ganon. Na po, hindi yung love para siyang drive-through sa McDonald's. I love you. Bye. Diba? Hi, dear. Kamusta ka na? Tulog na ako. Pagod ako sa buong maghapon. Pasensya ka na kasi maaga akong gumising kanina, kailangan magpahinga. Drive-through. Amen? Huwag po natin gawing ganun, po. Kasi hindi mag-grow ang ating pagmamahal sa asawa natin. Hindi mag-grow ang pagmamahal natin sa mga anak natin kung ginagawa po nating drive-thru. At hindi po magsusurvive ang pamilya natin, ang pakikipagkaibigan natin, ang pakikipagrelasyon natin, even sa Panginoon po. Kung yung tira-tirang oras lang yung binibigay natin.
Kahit po siguro ikaw hindi mo gusto ng tira-tira. Kasi pag yung tira-tira na lang ibibigay mo, pagod ka na. Amen? Kasi ito yung ninanakaw sa atin ng kaaway. Nawawala yung atensyon natin sa mga bagay kasi sa ibang napapriority natin. Kaya yung dapat na nauuna, siya yung nagiging leftover. Kaya maging matalino po kayo sa ginagawa ng mga kaaway. No po? If the enemy can get you to run from God, to settle for keeping you too busy, to really connect with Him. No po? Kung hindi ka niya makuha, no po, na mailayo sa Panginoong Diyos, gagawin niyang busy yung buhay mo para malayo ka sa Diyos. Amen? Because distance doesn't always look like rebellion. Na parang ang feeling mo okay lang, pero hindi mo alam, no po, yung pagdistansya mo, nagkakaroon tayo ng rebellion. Sometimes, it just look like distraction or neglect. Nababaliwala natin o at nadidistract tayo. Na po. So, deepening your relationship, kung gusto mong palalimin yung relasyon mo sa Panginoon, hindi po ito, it's not about earning more of His love. Hindi mo kailangan na i-earn yung pagmamahal ng Panginoon. It's about experiencing more His presence. Ito po yung maranasan mo yung presensya ng Diyos na lagi mong kasama sa lahat ng ginagawa mo. We can cultivate sometimes because we are rushing. We are rushing past. Sabi nga po dito, yung meaningful about God, invitational. Na minsan kaya natin hindi makultivate po, yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi natin magawa ng maayos kasi masyado tayong nagmamadali. Hindi lang po ito para maniwala tayo sa Panginoon. Ito po yung manatili tayong nasa Panginoon. Sabi po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen? So kung hiwalay po tayo, sabi niya, if you don't prioritize real connection with God, you drip from Him without even realizing it. Na po, mapapalayo ka sa Panginoon. Hindi mo mamamalayan. Na po, kasi iba na yung pinaprioritize mo. And you won't drift into the uncommon life accidentally. Hindi po yun nangyayari na aksidente. Na po, ang uncommon life po hindi nangyayari na aksidente. Intentional po. Amen? Intentional po. Kung gusto mo magkaroon ng uncommon life kasama ang Panginoon, kailangan mo maging intentional. Kailangan mong magpalalim sa salita ng Panginoon at magpalalim sa kaunawaan kung paano ito nag-work. Na po, kailangan nating palalimin yung connection natin to the one calling you higher. Kasi mas mataas yung pagtawag sa'yo ng Panginoon. Na po, kaya you are above, not below, sabi nga. Mataas po ang kapanawagan sa atin ng Panginoon. Hindi ka lang basta tinawag ng Diyos. Amen? Number 3 po, last, obey His voice. Obeying God's voice is not about legalism, it's about love. Na po, hindi to legalism, hindi to basta sumusunod ka lang sa Panginoon para makita ng mga taong sumusunod ka. O pakitang tao lang, kaya ka sumusunod. Na po, kaya ka sumusunod kasi naintindihan at naunawaan mo yung pagmamahal ng Panginoon, kaya ka sumusunod. In a world, independence and self-direction are celebrate, surrendering to another voice feel unnatural. No, kasi hindi po mukhang natural yung pag naririnig natin yung tinig ng Panginoon na tinatawag tayo. So kung gusto natin magkaroon po ng buhay na independent sa Panginoon, buhay na may direction para i-celebrate natin pagdating ng tamang panahon. Na po,
Kailangan nating makinig. Kailangan nating magkaroon ng sensitivity sa boses po ng Panginoon para makasunod po tayo. Everything around us say, follow your heart. Do what feels right. Trust yourself. Pero yung uncommon life, ang sabi po sa atin, doesn't follow emotion. Uncommon life, hindi po ito nagpa-follow sa the voice ng ibang tao, kundi nagpa-follow ito sa voice of shepherd. Na po, hindi lahat ng tinig sa mundong ito papakinggan mo. Kapag ikaw sumusunod sa Panginoon, alam mo yung pinapakinggan mo. Kasi my sheep hear my voice, sabi nga ng Panginoon. Obedience is not condition for God's love. Hindi po ito kondisyon. It's a confirmation that His love has changed you. Confirmation to na kapag nababago ang buhay mo, ibig sabihin, yung pag-ibig ng Panginoon, binabago ka. Kaya mo na-appreciate na, kaya ka nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Amen? Hindi tayo sumusunod to earn God's approval. We obey because we already have His affection. Amen? Obedient in the language of trust. Kasi nagtitiwala ka, kaya ka sumusunod. Na kahit wala kang nakikita sa kabilang buhay, alam mo na may naghihintay sa'yo. When you trust His love, you trust His leadership. Amen? Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, nagtitiwala ka sa pagiging leader niya. Disobedience typical comes down to distrust. Kapag ikaw ay nagdi-disobey sa Panginoon, nangangahulugan lang po ito na hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Somewhere in your heart, we believe, my way is safe. My way is safer. No? Minsan sa buhay mo, mas iniisip mo na yung way mo is mas safe. Yung timing mo is mas better. Yung plano mo is more make sense. No po? Pero sa Panginoon, yung command niya are not barrier to life. They are gateway into real life. No po? Kaya nga, kung palagay mo, mas safe yung way mo, sabi ni Lord, I am the way. No po? Kung feeling mo yung timing mo mas better, sabi ni Lord, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Siya mismo. No po? Because He is not working in timing. He is the time. My plan makes more sense. You only realize that God's plan makes sense when it makes sense. Totoo po yun. Kasi walang maniniwala sa'yo. Na walang maniniwala sa'yo hanggang makita nila yung resulta. Hanggang ipakita ng Panginoon sa kanila na may result. Di ba? Sa mga ginagawa mo. Until it makes sense. Pero ikaw, bilang mananampalataya, maniniwala ka. Na po? Kaya, ang gusto po ng Panginoon sa atin, hindi po siya nagko-command para bigyan tayo ng harang sa buhay natin. Kinumand niya tayo na mahalin siya at mahalin yung kapwa natin para magkaroon tayo ng daan patungo sa totoong buhay. Kaya kung ikaw ay nagdadalawang isip na makinig sa boses ng Panginoon, at kung ikaw ay nagdadalawang isip sa purpose ng Panginoon, kung dinedelay mo yung pagsunod sa Panginoon at nagiging disobey ka sa pamamagitan ng mabagal na pagsunod o paggawa. Amen? When His love is your foundation, you will say yes, even when the outcome is unclear. Kahit hindi mo nakikita ng maliwanag yung bagay sa hinaharap mo, susunod ka. Oo ka, kahit na alam mo, na kailangan mo mag-spend dito kahit pa'y pera mo. O kahit pa mag-cost ito ng anong bagay sa buhay mo, you will say yes. Dahil alam ng puso mo na yung isang tumatawag sa'yo, alam niya kung anong mas mabuti para sa'yo. Amen? You don't obey to be loved. Hindi ka sumusunod dahil minahal ka. You obey because you are loved. Sumusunod ka dahil alam mong mahal ka. Alam mong minamahal ka niya. Minahal ka niya bago ka nagmahal. Hindi ka sumusunod para mahalin niya.
Na po, hindi ka sumusunod para mahalin niya. Sumusunod ka dahil alam mong mahal ka niya. Amen? So, the uncommon life flow from a heart that say, where you lead, I'll follow. No po, yun yung sinasabi po. Yun po yung uncommon life na, sige, lead mo, susunod ako. No condition, no delays. Walang condition at walang delay po. John 14:15, if you love me, keep my commands. Sabi po ng Panginoon. Obeying His voice means surrendering to His will. Surrendering to God's will is not about losing your life. It's about finding the life you were created for. Na po, kaya ang pagsunod po sa Panginoon, hindi para sirain niya yung buhay mo, kundi para bigyan ka niya ng buhay na ganap. Amen? Buhay na makabuluhan, buhay na mabuti. Sa mundong ito, marami pong obsession na magkocontrol sa'yo. Self-protection and personal autonomy. Kasi para sa'yo, yung pag-surrender is weakness. But in the kingdom, surrender is strength. Sabi ko nga po sa inyo, sa panahon na mahina ka, dun lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos. The greatest victories in your life will come to the other side of surrender, not striving. Ang katagumpayan po ng buhay na to, makikita mo kung matututunan mong isuko lahat sa Panginoon at hindi mag-struggle o paghirapan o maghirap sa mundong ito ng pakikipaglaban, ng walang katapusang pakikipaglaban. Because Jesus has called you to live an uncommon life. Kapag sinabi ng Panginoon na gusto kong mabuhay ka sa uncommon life, kasi yung mga buhay ng tao dito, nung di ka nakakilala sa Panginoon, parang common lang yung buhay mo. Pero nung nakakilala ka, uncommon na. 'Di ba? Yung mga imposible, nagiging posible. Yung mga miracle, nakikita mong totohanan. 'Di ba? Nagiging uncommon life na. Amen? Kasi hindi na pangkaraniwang buhay. Ano po? Yung mga natural, nagiging supernatural. Amen? Kasi we have supernatural God. Kaya napakahalaga po kaya ito yung tanong sa atin, will you drop your net and follow Him? Because application is everything. Ano po? Kasi kapag natutunan mong mag-apply, natutunan mong yung lahat ng bagay na yun. Tanggapin ang pagmamahal ng Panginoon, magpalalim sa Kanya, at sumunod sa Kanya. And if you're going to live uncommon life, Jesus invite you into. You have to move from hearing to building, from admiring to applying, and from agreeing to obeying. So po, kailangan yung application po natin, mag-move po tayo na hindi lang tayo nakikinig, kundi sumusunod tayo. Hindi lang tayo nakikinig, ina-apply natin sa buhay natin. Hindi lang tayo humahanga, gumagawa tayo. Hindi lang tayo tumutugon, sumusunod tayo. Amen? Kaya here's the honest question. Are you building your life on love or performance? Kasi iba po yung nagmamahal sa nagpe-perform. Kung umaawit ka lang para mag-perform, kung nagpapakitang tao ka lang, nandito ka sa Bible study pero hindi naman totoo yung pagsunod mo o pakikinig mo. Amen? Isa ka sa nagpe-perform. Pero kung ang pagmamahal ng Panginoon at nakikinig ka sa salita ng Panginoon at nagpapabago ka, that's transformation. Amen? Are you responding with surrendering or delaying? Ito po yung mga tanong na tanongin natin sa sarili natin. Are you following when it's easy or even when it's costly? Amen? So, our invitation today, ngayong araw na to, build your life on the love of God, not the applause of people. Wag po sa palakpakan ng mundong ito, kundi sa pagmamahal ng Diyos. Maging mas malalim po yung relasyon natin araw-araw. Hindi lang occasionally. Hindi lang kapag nabe-bless ka, doon ka lang
nagpapalalim sa salita ng Diyos. Dapat kahit anong season ng buhay mo, nagpapalalim ka. Yung pagsunod sa boses niya, immediately, hindi eventually. Na po, at pag-surrender, pagsuko po sa lahat ng will fully, not selectively. Because the commandment of the Lord is not multiple choice. Hindi po pinipili ang sinusunod lang. Na po, na gusto natin, ito lang hindi. Kasi lahat ng hindi mo pinili, dapat mo pa rin yung ginawa. You won't drift into the uncommon life. Hindi ka aksidente na mapupunta lang sa uncommon life. You have to decide to build it. Kailangan mong magdesisyon. Amen? Para mabuild po tayo ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. At nawa po yung mga simpleng mga mensahe po na ganito, tumatak po sa puso at isip natin. Na kung tayo ay nakikinig lang at hindi po tayo sumusunod, baliwala po yung gabi-gabi nating pagpupuyat. Amen? Kaya nawa po bawat isa sa atin, patuloy po tayo nagtatransform sa pag-ibig at pagmamahal po ng Panginoon para magkaroon tayo ng buhay na ganap at makabuluhan po sa harap ng Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa mensaheng ito. Salamat sa uncommon life na nararanasan po ng bawat isa sa amin. Uncommon life po na nagbibigay sa amin ng tunay na buhay, tunay na pagsunod, tunay, Panginoon Lord, na pagtanggap sa pagmamahal mo sa amin. Tunay na pagpapatawad, Ama, ang nararanasan namin sa panahon, Panginoon, na natututunan namin na this is uncommon life, Lord. Hindi man common sa ibang tao, Panginoon. Lord, wala mang sense sa ibang tao yung pagsunod namin sa iyo. Alam namin, O Diyos, naniniwala kami at nananampalataya kami na this is the way, Panginoon, para magkaroon kami ng eternal life, yung real life, Panginoon, na meron at makabuluhan na nakahanda para sa bawat isa sa amin. Kaya, Ama, salamat po sa lahat ng mga bagyo, struggle ng buhay namin, Panginoon. Patuloy po kaming magtitiwala, patuloy kaming magpapatawad, patuloy kaming magmamahal, Panginoon, sa mga tao po, O Diyos. Hallelujah. Even, Panginoon, sa mga tao na hindi ka mahal-mahal. Even, Panginoon, Lord, dahil kami rin, Lord, minsan sa buhay namin, hindi rin kami kamahal-mahal, pero minahal mo kami. Hindi kami kapatapatawad, pero pinatawad mo kami. Hindi kami qualified, pero kinwalified mo kami. Lord, salamat po sa pagkakataon na binibigay mo sa amin para magkaroon kami ng uncommon life, Panginoon Lord, sa pamamagitan ng pagmamahal mo because of your love, Father God, na hindi namin kailangan i-earn, kundi binibigay mo lang ng free sa bawat isa sa amin. Kaya purihin ka, dakilain ka at lulatin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po.